What's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. I'm back. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel mga katunay. Pakibisita po ito. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Like and share din sa mga ina-upload ko mga videos na mga reactions tungkol dito sa politika. Ano? Politika. Di ba? At syempre, meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon dito, mga katunay. Pero bago ang lahat, pakisuportahan din po yung Facebook page ko, mga katunay, na Tunay na Kritiko. Ayan, no? Makikita nyo doon, Tunay na Kritiko Facebook page, no? Pakibisita nyo na lang sa mga Facebook nyo yan. So, meron tayong bibigyan ng reaksyon dito. Ito po ay nagmula kay Pinas TV Files. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating bigyan ng reaksyon ng palitang ito. Pasok! Si BP Sara po, nagsabi na po na ang ICC ay tuta ni BBM at ni Trillanes. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles natin, ang idol natin. So, huwag niyo kalimutang suportahan at mag-subscribe sa channel ni Sir Badong Aratiles, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Pong akusasyon yan. Naku ha? Okay. Tuta. Ayon po sa speech ni BP Sara, naku, alam niyo po, maganda po itong ginawa ni BP Sara. Kumbaga, ginatungan niya yung US. Hindi pwedeng ignore to dahil Vice President ng Pilipinas to. Ito ang gustong-gusto ng US, di ba? Makahanap sila ng butas dito sa ICC na to. At ito po ang pinakamagandang butas. Ayun. Kumbaga, inaarmasan ngayon kahit po hindi sinasadya. Pwedeng sinasadya to ni BP Sara o hindi sinasadya ni BP Sara. Pero inaarmasan niya po yung argumento ng US kung bakit dapat buwagin na tong ICC na to. Kasi ito ang pinakamalinaw. Yung argumento kasi ng US, paniniga lang di ba? Wala kayo, hindi kami membro niyan ng ICC niya. Huwag nyo kaming pakialaman, huwag nyo kaming imbestigahan, isip ng ibang bansa. Kumbaga parang paniniga lang pero hindi talaga sila yung parang inapi ng ICC, no? Parang yung kinakaya-kaya ng ICC. So parang ang US is parang yun nga sinabi ni Sir Badong, paniniga lang, parang sinasabi na hindi kami miyembro ng ICC kaya magsitigil-tigil kayo dyan, magsilayas kayo sa harapan ko, parang ganon. Umalis na kayo dapat, mawala na kayo, parang ganon. Ganun lang ang ginagawa. Pero sa atin dito sa Pilipinas, nako, siga ang ICC. Tapos ano kayo siga? Kaya nga tinayo yung ICC para imbestigahan yung mga katulad nyo. Diba? Yan yung katwiran ng mga supporter ng ICC. Pero eto po, pwede pong gamitin ng US to para buwagin na yung lintik na ICC na yan. Yung mga sinabi ni BP Sara. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Intindi, no? Tuta. Yung buong ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. It means ginagamit because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Okay. Mas malalim pa po. Nasuriin natin. Parang yun nga napapansin ko, no? Walang ibang kasong hawak ang ICC kundi kaso ni PRRD. Yung pinakasikat lang na, yung pinakasikat Kasi para sa akin, sa totoo lang, hindi nila mabitaw-bitawan si PRRD, hindi mabitawan ng ICC yan, kahit nakikita naman nila na napakahina ng ebidensya. Diba? Napakahina ng ebidensya na nagtuturo kay PRRD. Yung 30,000 nga na sinasabi nila na binibintang nila kay PRRD, hindi nila mailabas-labas ng mga nagrereklamo kay PRRD. Hirap na hirap sila. So doon pa lang isbagsak na Wala kang mailantad na ebidensya laban kay PRRD, hindi mo sila maipakita. Pero sa tingin ko, kaya ito ay hinahawakan ng ICC, di kaya para dahil sa controversial to. Kilalang tao to, lalong-lalo na, alam naman natin si Tatay Digong is binabalita sa iba't ibang bansa. Sikat sa iba't ibang bansa. So kapag nasa kanila si Tatay Digong, is magpapatuloy pa rin yung makilala sila at saka, syempre, iisipin ng na meron kaming hinahawakang malaking kaso. Eto nga, kay Tatay Digong, parang ganun. Para hindi sila mawala sa limelight, parang ganun. Mga sinabi ni BP Sara. Yan. Naganap po itong pagsasabi niya na tuta ang ICC ni Marcos at saka ni Trillanes. Kasi halos sunod-sunuran Di ba?
Hindi sila tumatayong korte. Saan ka nakakita ng korte na mismong batas mo nilalabag? Ano po yung batas ng ICC na nilabag nila? Tapos okay lang. Yun po yung dapat ang isang akusado, kung member ka, eto po sa member pa to. Dalawa po yung nilalabag nilang batas dyan. Dapat bago mo dalhin sa ICC, dumaan yan sa local court. Tama. At ang local court ang nagsasabi na ipamimigay na tong tao na to. Sa member po yan, sa member. O, ngayon, tanong. Meron po bang local court? Anong regional trial court ang nagsabi na pwede nang dalhin sa ICC si Tatay Digong? Ang Wala. problema nga niyan, hindi nila dinaan sa local court si Tatay Digong, tapos wala pa silang jurisdiction. Dalawa-dalawa ang problema nila kung tutuusin eh. 'Di ba? Kumbaga, meron kang kaibigan, yung kaibigan mo, syempre may lakad kayo, mahigpit ang magulang, parang ganyan. Syempre ipagpapaalam mo muna, 'di ba? Parang ganun ba 'yon? Ipagpapaalam mo muna siya bago kayo umalis. Pag dito, hindi kasi pinagpaalam eh, di ba? Basta-basta na lang nilang kinuha. Basta-basta na lang nila dinala sa ICC tapos sasabihin ng gobyerno sa atin na sinusunod lang nila kung ano ang dapat. So kung may kaso si PRRT, kailangan harapin sa ICC. Sinusunod, kayang-kaya nyong ang pigilan yun. Di ba? Tsaka isa pa, pinakamalaking hawak nyo, wala tayong jurisdiction sa ICC. Kung saan nyo lang talagang binigay, kayo na mismo ang nagdala, kayo na mismo ang nag-effort, mantakin nyo yung aeroplanong nagatid kay PRRT, kayo pa nag-effort. Imbis na yung ICC may kailangan kay PRRT, tapos kayong kapwa Pilipino mag-e-effort magdala sa kanya ron. Hindi po yan. Saksip po tayo lahat. Ikalawa nilang paglabag. Hindi na tayo miyembro. Oo. Wala silang jurisdiction sa atin. Yes. Wala silang karapatan. Kung miyembro tayo, kinakailangan dumaan muna yan sa local court. Ikalawa, kung miyembro tayo, papasok lang yung ICC kung walang umiiral na korte sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang alam naman ng ICC na wala na silang jurisdiction dito. Ganun ba katanga yung ICC? Halimbawa, ikaw papasok ka ba sa isang bahay na alam mong wala kang kakilala o wala kang rights para pumasok? Hindi ka magpapaalam? Siyempre, magpapaalam ka muna. Hihingi ka ng rights para makapasok doon sa bahay na yun, lalong-lalo na kung wala kang kakilala. So paano? Kung makakapasok man ng ICC dito, ibig sabihin, may nagbibigay ng pahintulot sa kanya ng rights para makapasok dito. 'Di ba? Hindi pwedeng ang ICC ang basta-basta na lang papasok dito, lalong-lalo na kung wala silang rights. Lalong-lalo na wala silang jurisdiction dito. Kaya sinasabi ko, ganun ba sila katanga? Kung walang existing na korte. Pucha, yung mga nagsampa niya, nariyan, no? Nariyan sa impeachment court. So, kinikilala nila yung mga korte sa Pilipinas. Dahil sumusuporta sila sa impeachment court, dumudulog sila sa Supreme Court. Ayun, may korte So kung may iral po na korte sa Pilipinas, bakit mo dadalhin? Bakit mo lilitisin si Tatay Digong sa ibang bansa? Kasi hindi nila kaya dito yan sa Pilipinas. Alam nila na maaaring maabsuelto si Tatay Digong. Lalong-lalo na, alam naman natin ang korte sa Pilipinas ay hindi kumukonsinte o kumakampi sa gobyerno natin. Sinusunod ng korte dito sa atin kung ano ang tinuturo ng ebidensya. Kung ano ba talaga yung magkabilang side. Pinapakinggan nila. Hindi katulad dito sa ICC, nakikinig lang sa isang side. So yan po yung mga paglabag sa karapatan ni Tatay Digong bilang Pilipino. Kung member tayo nun, ganun ka sila kahigpit. Oo. May local court pang umiiral, bakit nyo ito dadalhin? Yes. Hindi nga sila last resort Sila po, tawagin na natin na last resort sila. Kung hindi po kasi pwedeng tawagin last resort. Kasi po ang last resort, Supreme Court Di ba? Ano po sila kung walang umiiral na korte? Okay.
Meron ba dyan nakapasok na, no? Hintayin mo lang ako, sasagutin natin lahat ng mga katanungan mo. Yun na nga. Di ba? Ayan, no? Sabi niyo, si Duterte daw ay nag-commit ng crime against humanity. Wala namang problema, hindi naman natin inaangalan na wag siyang sampahan ng kaso. Oh. Hindi naman natin, ang sinasabi namin, dito siya sampahan ng kaso. Yes. Ganon din si Bato, di ba? Oo. Willing naman silang humarap dito. Ako kahit naman ako ganun ang kinakatwiran ko eh. 'Di ba? Hindi naman natin itinatanggi o sige, kung may kaso si PRRD na kailangang harapin, okay lang naman sa amin. 'Di ba? Okay lang. 'Di ba? Basta dito sa korte sa atin sa Pilipinas. Kaya nga okay din kay PRRD, okay lang din kay Bato, walang problema. Hindi magtatago si Bato kung dito sa Pilipinas lilitisin si Bato. 'Di ba? Kasi gusto lang naman ni Bato, dapat nandito sa sariling bansa. Kung ikaw nagkaroon ka ng atraso sa kapwa mo Pilipino, dapat dito kalitisin sa ating bansa. Hindi pwedeng banyaga ang lilitis sa mga Pilipino. Lalong-lalo niya wala silang jurisdiksyon at karapatan sa mga katulad natin na Pilipino. 'Di ba? Ang tanong, bakit kayo takot na dito sampahan ng kaso? Kasi nga, Bakit Sir sa ICC? Padong, kasi alam nila na pwedeng mapawalang sala si PRRD. Dahil sa totoo lang, wala namang nilalabag si PRRD. 'Di ba? Yung 30,000 nila is kwento lang. So, syempre, bakit pinatupad ang war on drugs? Dahil maraming nabibiktima dyan sa pesteng droga na yan. Yan ang pinagmumulan, pinag-uugatan ng lahat ng kriminalidad dito sa atin sa Pilipinas. Kapag bumaba ang droga dito sa ating Pilipinas, may posibilidad na ang kriminalidad sa ating bansa ay bumaba. 'Di ba? Ganyan yan. Yun ang pinaglalaban ni PRRD. Kung tutuusin, meron siyang katwiran. 'Di ba? Kaya may posibilidad na paboran siya ng korte dito sa atin sa Pilipinas. Yun ang ayaw nilang mangyari. Na si PRRD ay mapawalang sala. So, syempre, saan natin dadalhin to? Dali natin doon sa katsukara natin na hindi makakaporma sila PRRD. Ganun yun. Kaya nasa ICC siya. Dahil alam naman natin, tsokara nila yung ICC. Kasi sa ICC lang po yung naniniwala dyan sa mga ikinaso nyo. Okay, ito po yung mga iba pang mga sinabi. Ito, malupit tong paratang na to. Pwedeng gamitin ng US to laban sa pagbubuwag na sa ICC. Ayon po kay BP Sara sa kanyang speech doon po sa Dahig, paratang ng sabuatan at korupsyon. Hayagang tinawag ni BP Sara na traidor sina BBM at Trillanes. Idinay niya na may naganap na bayaran sa likod ng pagpapakulong sa kanyang ama. Ako, Anya, pumalag. the ICC found Marcos Trillanes and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. Where is the justice in all of this? As reported by News 5 everywhere. Tignan nyo. Tama. Sabi ni BP Sara, wala pong hustisyang pinag-uusapan, maleta. Direkta na inaakusahan ni BP Sara. Bayaran ng ICC, binayaran ni BBM at saka ni Trillanes. Ba, ibang usapan niya. Talagang lugi talaga. Kasi nakakanino pa talaga ang yung makinarya. Hindi naman natin sila pinagbibintangan, no? Lagi na lang ganun. Huwag natin lagay doon, syempre parang napakano natin. Pagpalagay natin, ito lang sabihin natin, alam naman natin nasa kanila yung makinarya. 'Di ba? Nasa gobyerno makinarya. Kaya nga ako nagtataka paano nila ibibintang kay BP Sara na nagiging corrupt si BP Sara samantalang wala naman sa kanya yung makinarya? Kahit gustuhin niyang gumastos, hindi pa pwede kasi dadaan pa rin sa Pangulo yan. 'Di ba? Kailangan ng approval yan. Kailangan ng ganito yan kahit sabihin nating Vice President yan. Kaya nga ano ba? Kumbaga, syempre, kung sino yung nasa kanya ang makinarya, siya yung may kakayahan na gumawa ng mga himala. Hindi ka natin sinasabi na gumagawa sila ng himala, Sinasabi ko lang. 'Di ba? Kung hindi sila yon, baka sa susunod o sa iba o sa nakaraan. Ganun yan. Ikalawang punto ni BP Sara, kakulangan ng jurisdiction. Iginiit niya na walang legal na karapatan o jurisdiction ng ICC na makialam sa Pilipinas. Tama. Ayon sa kanyang pagpayag Wala sa silang pakikialam ng dayuhang korte ay insulto at nagpapakita Yes, ng kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya sa bansa. Yes. Correct.
insulto po yan sa Supreme Court. Mukhang yung Supreme Court, okay lang sa kanila Okay. insultuin sila eh. Kung Wala- tutusin, parang niyurak-yurakan sila, di ba? Parang binaliwala sila. Mantakin mo, may korte tayo dito, tapos hindi sa kanila pinahawak yung kaso ni PRRD. Di ba? Parang, ano kami dito, display? Parang, ano lang ba ang pwede naming hawakang mga kaso, yung mabababang kaso lang? Yung mga rubber hold-up, yung mga ganito, ganyan. O kaya kung meron man sa gobyerno, yung mabababa lang. Parang wala silang tiwalang ibigay. Yung paglilitis na yon kay PRRD. Kay Bato, wala rin karapatang ibigay, wala silang karapatan kay Bato. 'Di ba? Diyan pa lang kasi nakikita natin yung hidden agenda eh. Ang ganda ng korte natin dito, ipagpalagay natin sige mabagal, pero alam naman natin may proseso. Ang hindi kasi nagugustuhan nila sa korte natin dito, ang korte natin kasi walang pinapaboran. Ang korte natin talaga nagiging transparent. So ilang beses na silang naging transparent. Ilang beses silang nagpakita ng ganun. Ng patas na desisyon. Kaya yun ang ayaw nila eh. Kung magiging patas ang desisyon kay PRRD, makakalaya si PRRD, maaabswelto. Ayaw nga nila ng ganun eh. Pero kung sakasakaling yan, hindi transparent ang korte dito sa Pilipinas, malamang ko si PRRD nandito sa Pilipinas. Ganyan yan eh. Pare po silang pagpapasya tungkol dyan eh. Okay. Etong pangatlong punto ni BP Sara. Kinwestiyon niya ang ebidensya ng ICC hinggil sa libo-libong biktima ng war on drugs. Ayon sa ulat ng Now You Know PH, tinanong ni BP Sara kung paano mapatunayan ang systematic killing kung wala man lang hawak na konkretong listahan ng mga pangalan ng Oo. 30,000 biktima ng Dapat talaga, meron nun. Correct. Sabi nyo, may biktimang 30,000. Oo, yun Ang nga una eh. dapat tinanap Yung ng ICC pinagtataka ko, as sino-sino itong mga biktima na to. Oo. Kung wala man lang kayong pangalan, hindi pa hinahanap Tama. yung birth certificate o kung death certificate, pangalan lang ng 30,000. Kung hindi po yan mapoproduce ng mga nag-aakusa kay Tatay Digong, kalokohan po yung akusasyon na yan. Kung Meron tutusin ba nga, naman- absuelto na si PRRD. Kaya kasi nasabi natin kanina, absuelto na. Kasi wala silang malabas na 30,000 na naging biktima daw ni PRRD. So kung lalabas dyan ay 14, 10, 5 na sinasabi nilang ganon, is hindi mo maituturing na mass murderer yan o ganto, ganyan. Di ba? Parang nakakahiya naman yan. Yung kasong yan pang Pilipinas lang, pwede na eh. Di ba? Kasi alam ko sa ICC, mga malalaking kaso hinahawakan yan. Yung talagang mass murderer ka talaga. Talagang ikaw yung namamahala sa mga, yung may mga sa gera, sa mga yung mga problema doon, yung mga ginagawang pagpaslang doon. Tapos mayroong mga abusado na talagang mga politiko na talagang katulad ni Hitler, ganon. Yun, ganon. Yung kay PRRD, hindi mo naman masasabing ganon eh. Hindi naman siya nagmala Hitler. Nagmala Hitler siya. O sige, nagmala Hitler siya doon sa mga tao na umabuso sa ating bansa. Doon sa mga taong umaabuso sa kapwa. Yun, naging Hitler siya doon. Pero tayong mga nakinabang sa ginawa ni PRRD, dahil nakinabang tayo sa katahimikan at disiplina, dahil doon ay naging patag tayo. Naging kalmado tayo. Hindi tayo napahamak tuwing gabi kung lalabas tayo. Diba nakinabang tayo lahat? Tayong mga inosenteng tao. Ang tinatamaan lang noon ay yung mga taong umaabuso, gumagawa ng krimen, gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Sila ang tinamaan noon. Kaya para sa akin walang kasalanan si PRRD. Huwag kayong sasabihin na 30,000 killed, 30,000. 30,000. pero walang pangalan. Punto per punto po to. Ang galing. Gawa-gawa eh. Kaya po ito, pag nakuha po ito ng US, itong mga speech nga ni BP pala. Sara, ito po ang magandang talagang pag-speechin si BP Sara sa UN. Tama si Sir Badong, pag narinig ng ng Amerika yan. 'Di ba? Na alam na parang inabuso tayo dito. Mantakin mo, wala silang jurisdiction pero nag-ano-ano sila dito, umaasta ang ICC dito. Pag nalaman yan, pwedeng gamitin yan. Sa totoo lang, pag narinig kay BP Sara yan, naku, BP Sara, magsalita ka na. Oh, baka yan ang maging susi para sa PRRD talagang na. Oh, Human rights. Kaya delikado po sila eh. Pag si BP Sara po nanalong presidente, tsak po mag-speech yan sa UN Human Rights. Sigurado yan.
bilang presidente ng Pilipinas, yung Iyakan siguro mga pang-aapi buhaya nun, no? ng ICC. Si Sara. sa ating bansa. Okay. Sabi pa ni BP Sara, hindi isang patas na institusyon ng hustisyang ICC, kundi sunod-sunuran lamang sa interes ng Administrasyong Marcos at Yun. mga kritiko ng kanyang ama. Aray. Number Kahil 1, to. punto ni BP Sara, ang ICC ay ginagamit sa politika. Yun. Naniniwala si BP Kita Sara naman na natin. nakikipagkutsabahan ng Administrasyon Marcos sa ICC upang tuluyang tanggalin sa eksena ang kanilang malakas na karibal sa politika, ang mga Duterte. Ayun. Kaya yan ang ginagamit na weapon talaga ngayon, ICC. Pero nag-backfire po sa kanila yan. Buhat po nang si Tatay Digong ay pinakulong nila sa The Hague, Netherlands. Yan na po yung simula ng downfall. Diyan na po nagsimula yung mga negative, no? Negative rating ni BBM. Sa totoo lang, no? Parang ang Duterte kasi kapag binangga mo, parang may sumpa eh. Si PRRD napunta sa kanila. 'Di ba? Ano nangyari sa ICC? Unti-unting bumabagsak. Yung isang vlogger tinitira si BP Sara. Ano nangyari? 'Di ba? Ategi. Pero hindi naman mga Duterte may gawa nun. Yung mga nang-agrabyado sa mga Duterte, kita nyo, nagbabagsakan ng ratings. Si BBM, bumagsak ang ratings. Si Romualdez, nasira ang pangalan. Lumabas yung mga, ano sa kanya, issue. 'Di ba? Kita nyo, ayaw nyo kasing tigilan yung mga Duterte. 'Di ba? Tadhana na kasi ang gumagawa, ang nagpapakita ng ebidensya na ang Duterte ay walang kasalanan sa mga pinaparatang nyo. O kaya ngayon, tadhana din ang nagpaparusa sa inyo dahil sa ginagawa nyong pagbibintang sa Duterte. Ganun yan. Karma is... Ikalawa, interes ng ICC na manatiling sikat. Ito, pinakamagandang Yun, katwiran. talaga. Yun nga sinasabi Binibigyan natin kayo, kanina, manatiling US. sikat. Hindi lang kayo close ni BP Sara, pero kung kayo po ay mapag-obserba, pwedeng-pwede nyong gamitin yung kaso ni Tatay Digong against ICC. Kasi si Tatay Digong sikat sa buong mundo. Oh, yun yung sinasabi. At sikat siya bilang Punto. crime buster, anti-drug crusader, Yes. at siya po ay kilala bilang matino, magaling na leader. Okay. Para sa Vice Presidente, kailangan lang ng ICC ng isang high-profile case. Yan. Oh, yun. O sikat na usapin Kailangan para lang maging talaga. mukhang kapaki-pakinabang Yes, pa tama. rin ito sa buong mundo. Kahit ng mga reklamo ay binatay lamang di umano sa mga chismis at walang matibay na basehan. Nakita po ninyo? Si Las Cañas pa rin po pala yung pangunahin nilang itinuturo na testigo. Si Las Cañas pa rin. Samantalang si Las Cañas, yung pinakita pong dokumento, binasa nung ni Matibag, walang pirma at walang notaryo. Ano katwiran ni Jerbil? Tinatanggap sa ICC yung walang notaryo. Puta dito sa korte sa Di pwede Pilipinas. yun. Investigation Walang visa yun pag walang notaryo yun. pa lang nga po ng Blue Ribbon. Hindi na tinatanggap yung walang... may notaryo na nga eh. Pinagdudahan pa eh. Ayun, natating nato kaya ng video na nagbula kay Pinas TV Files at syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.